Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, pizza 3 sa buwan sa Hulyo, tuig 2025. Sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento, ako niyong alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Ubanik ko ninyo ang tun sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong ipadangat atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. So ganiha alas 3 sa kadlawon ang sentro ng low pressure area na atong gi-monitor na nasa 125 kilometers sa may east-northeast ng Apari, Cagayan o diha sa may dapit sa Northern Luzon. So far sa atong latest na analysis, o 50% or medium ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Padayon ta mag-monitor sa latest update kining low pressure area ug kining habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa central ug habagatang bahin sa Luzon, lakip na ang Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakip na ang mga color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6 sa hapon, ang dagat mo taob niyang alas 4:02 sa hapon, hunas alas 10:27 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:13 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Aclarino. Daghang salamat Sir Jomar Aclarino ug maayong buntag nga tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, medical waste pile up at MCH alarms Jonky. Sa super balita sa Sunstar, taxi driver gitulis gipusil patay. Sa The Freeman, PAM okays 80 million pesos hospital fund, Baricuatro eyes health system overhaul. Sa Banat News, sa The Freeman, tulo ka managsuon gipang tigbas, suspect bana sa ilang iyaan. Sa Philippine Daily Inquirer, CBCP call, proposed curbs hound e-gambling in the Philippines. Sa Philippine Star, atong ang tagged as e-sabong kidnap brains. Sa Manila Bulletin, upper middle income status attainable in 2025. We're ready for any outcome on tariff talks with US, according to the palace. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ang maipadangat kaninyo mga balita nga nahipos sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Governor Pamela Baricuatro misaad nga ipatigbabaw ang walay bulok politika nga panggobyerno sa probinsya sa Sugbo. Subay kini sa hinahinay nga pagtuman usab sa iyang agenda, di naguna ang health services. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Human sa subling pagpanumpa, mipasalig si Gobernador Pamela Baricuatro nga himong walay pili o walay sagol pamulitika ang panggoberno ubos sa iyahang liderato. Sa iyang inauguration ceremony kagabi, gibutyag ni Baricuatro nga andam siyang moabag sa bisan kinsang opisyal o individual bisan pa man og managlahi ang alyansa sa politika. Pipila sa mga local officials ang nanambong kagabi, mao ang mga mayor ug vice-mayor gikan sa 12 ka mga LGUs, ingon man mga sakop sa Hunta Provincial pinanguluhan ni Vice Governor Glenn Soco. Sa una niyang termino, misaad si Baricuatro nga hatagan og pagdagad ang mga suliran sa kalungsuran gikan sa panglawas, pagpanarbaho ug pagsumpo sa korupsyon. Gawas sa mga priority agenda nga gihanay, mipadayag si Baricuatro nga iyang i-recalibrate ang kasamtangang mga programa sa manalang sa Sugbo Negosyo ug Sugbo Kahanas. Subli niyang gihimugatan nga hunungon ang uban pa mga programang may labot ang turismo din matod pa, gasto na kaayo. That is why today, I reaffirm the promises I made during my campaign. To strengthen our healthcare system, to create meaningful jobs, to end corruption. Walay SOP. And to restore dignity to public service. Numero 1 sa listahan ubos ang agenda mao ang pagpalambo sa provincial ug district hospitals ug pagpaduol na sa healthcare services sa mga lagyong dapit. Gawa sa igong pundo, magbaton sila og igong gidaghanon sa mga doktor, nurse ug hospital staff, mao mag-hiring sila og daghang mga tawo sa dili pa mahumaning buwana. Isip pagtuman, nakikita karong hapon si Baricuatro sa mga hospital chiefs.
mga batid sa medical field ug ubang opisyal aron pagtuki sa mga giatubang nga hagit. Gikan sa mga makuhang impormasyon, makahimo sila og dugang pang action plan aron hayan mas ma-upgrade pa ang mga tambalanan. We will deploy mobile clinics by July 7 and mobile kitchen to reach even the most remote barangays. Walay pamilya nga pasagdan tungod lang kay layo sila sa syudad. Nanikuha usab ang liderato ni Baricuatro nga gawa sa dagsaon sa mga bisita ang Sugbo, himoon kining investment hub sa mga magpapatigayon dinhi og gawas sa nasod. Isip pagtapos sa iyang pamulong og sa mismong seremonya, misado sab ang bag-ong gobernador nga dili niya pakyason ang mga Sugboanon. I thank every Cebuanos who voted not just for me, but for a better province. Nadungog na ang inyong tingog, and I will not fail you. Dili tamo pakyason. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin sa Mandaue City Mayor Jonky Uwanom, bisita sa Mandaue City College ug nasuta ang kakuwang sa classroom. Tungod niini adunay ibutang nga mga temporaryong struktura isip dinalian nga pagtubag sa problema. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisusi kaganinang buntag ni Mandaue Mayor Jonky Uwano ang kahimtang sa Mandaue City College. Gitanaw niini ang mga pasilidad ingon man ang classroom setup. Nasuta nga dili momino sa 7 ka classroom ang kuwang sa tunghaan aron ma-accommodate ang kapin 2,000 ka mga tinun-an. Tungod niini, matud ni Uwano nga adunay ibutang nga temporaryong struktura nga mga canopy sa parking area sa eskwelahan. Ang Mandaue City College ang usa sa mga prioridad nga programa ni Uwano. Plano niini nga magtukod og bag-ong campus apan tungod kay dugay pa man kini mahuman, magamit lang una og temporaryo nga struktura ang mga tinunan. Murag canopy lang para maka-accommodate tag more students. Pero mo lagi na open ang walay mga bungbong. No, para sila mauwanan. This is only temporary. Again, while we build our new Mandaue City College, there is a Norquis Park na site nato niya. Tinguha nga mahatagan og campus ang MCC aron mas mapalambo ang edukasyon ug mas modaghan ang estudyante nga madawat sa tunghaan. Sa pagkakaroon nagsugod na sa ikaduhang batch sa interview ang MCC alang sa mga wala nakapasar sa ilang entrance exam apan ang tinguha nga makasud sa tunghaan. Di makapasar actually sa interview kuan og laing nga program. I-advise, i-refer og laing nga program. Panalitan sa ga-interview makita iya trend kay mauni, so adto sila i-recommend refer. Makahinumduman nga nidagsa ang mga tinunan sa City Hall aron mangayo og endorsement letter apan kinahanglan paghihapon sila nga mopaubos sa ranking og interview sa MCC. Maski padaghan sa MCC ang ilang dawaton nga tinunan ngadto sa 700 aron makapasod sa pipila ka wala nakapasar sa exam. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Subay niini, Mandaue City Hospital nakasinati usab og problema sa paghipos sa ilang medical waste. Ang problema mao ang usa sa nakita ni Mayor Jonky Uwano sa iyang pagbisita usab sa maong tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa storage na himutang loyo sa building sa Mandaue City Hospital, nagtipunog ang mga infectious waste gikan sa tambalanan. Suma sa mga taho, kini nga mga basura wala makolekta sud na sa kapin sa tuig. Gani ang uban ang gitipigan sa laing storage na himutang sa kanhi North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako. Hinuon sa higayon nga mas mapuno ang storage sa hospital. Kolektahon kini sa City Environment and Natural Resources Office aron ibalhin sa Subang Dako. Ang pangu sa Mandaue City Hospital nga si Dr. Ligaya Lacambini Dargantes aduna hinuoy pasalig nga disinfect ang maong hazardous waste. The hazardous waste are treated prior nga ibutang sila dinha nato sa likod. So gidisinfect sad na sila dayon kanang ibutang yun sila sa yellow nato nga plastics just to kanang ma-designate lang yun sila ba makita sa mga tao nga infectious. Gitudlo nga hinungdan nga nung wala makolekta ang basura tungod ang kanhi partner nga hauler adunay issue sa lisensya. Ang tambalana nakigalayo na sa bag-ong partner nga gimanabanang magsugod na sa operasyon sunod semana. Ang nagtipunog nga medical waste ang naabtan og nakita ni Mayor Tadeo Jonky Uwano ato sa iyang pagbisita sa tambalanan kaganinang buntag aron pagsusi sa mga pasilidad o kinatibuk ang kahimtang niini. Until then, manamong ipa-priority, pa-follow up nato sa atong team kung unsa na niya sa provider kano sa gyud nila ma-pick up ning mga medical waste diri sa City Hospital and nangto sa North Bus which is located in Barangay Subang Dako kay duol biya na sa
daghang mga balay diha sa dapita. Ang pagtukod og moderno nga City Hospital mao ang usa sa prioridad ni Uwano. Apan sa pagkakaron gitutukan una ang pagtubag sa dinaliang panginahanglanon sa masadugang doktor ug kagamitan. Aron mas mapadali ang paghatag sa mga request, nagmando si Uwano sa pagmugna og duha ka grupo sa Bids and Awards Committee. So that's why we're proposing bukon ang back na ay para sa goods, nya nasay para sa infra, para mas dali ang mga request, not only para sa City Hospital but also the other departments, mapaspas na to pag distribute ang mga needed nila. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing-bahin mga ebidensya sulod sa lawak sa apartment sa Barangay Zapatera nga gihimong illegal drug laboratory nagpositibo sa gihimong chemical analysis sa PDEA-7 sa party drugs. Nagpasabot kini nga lig-o ng ilang ebidensya batok sa mga suspetsado. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Nagpositibo sa party drug sa gitawag nga methylene dextromethamphetamine kon MDMA ang mga ebidensya nga nakuha sa mga sakop sa Police Regional Office 7 sa sulod sa lawak sa apartment nga giabangan ni Stephen Tapulado nga usa ka chemical engineer nga nimutang sa dalan na diha ko sa Lim Street, Barangay Zapatera sa Dakbayan Sugbo nga gihimo nga drug laboratory. Amo nga mga nakuhang ebidensya sama sa mga powder, kapsula sa tabletas o guban pa gipaubos kini sa chemical analysis sa mga chemist sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 ato sa pagronda sa kapulisan. Mato ni Police sa Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa Police Regional Office 7 nga nagpamatuod kini nga ang apartment sa suspitsado gihimo gid niya nga lutuanan sa illegal nga druga sama sa ecstasy, shabu ug cocaine. At ang ibig sabihin niyan ay yan yung pinaka main ingredient ng party drug. So ibig sabihin positive sa party drug yung ilang chemicals na na-recover doon, no? At yun namang mga powdery substance na na-recover, medyo madami yon sa iba't ibang pakete, sa nakalagay sa mga plastic, mayroon pa nakalagay doon sa mga metal containers, ay kasalukuyang sumasailalim pa sa technical analysis ng ating mga chemists. No? Kini nga resulta sa PDEA-7 laboratory magpalig-on sa kasong ilang ipasaka kang Tapulado o sa live-in partner nini nga si Delca Delminguez. May pasabot si Maranan nga si Tapulado mao gyud ang tinubdan sa supply sa drugas sa Central Visayas din ang iyang mga downline nadakpan na sa nangaging anti-illegal drug operation sa kapulisan. Tungod sa pagkasikop sa tinubdan nagtuo si Maranan nga mohinay na usab ang supply nini sa Sugbo, Isla sa Boracay ug sa dakbayan sa Zamboanga nga moy iyang hatdan sa mga party drugs. Gidak nang ibalik sa PRO7 ang search warrant giiso sa korte sa dakbayan sa Sugbo samtang gihikay na ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kaso sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN News. Samtang gipakita sa Police Regional Office kun PRO7 ang mga bagong kahimanan nga gipadala sa Campo Crame alang sa pagpalambo pa sa operasyon sa kapulisan sa Central Visayas. Kinisubay sa programa sa PNP Chief, diin tanang pulis kinahanglan nga makabot ang 5-minute response time sa tanang alarma nga mahitabo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 26 milyones ka pesos nga balor sa mga kagamitan sama sa computers, vest, motorsiklo ug uban pa nga gipabalit sa Philippine National Police ang nangabot sa Police Regional Office 7 aron magamit sa ilang police operations. May pahibaw si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga mao nga mga bagong gamit naabot na kini sa miaging semana nga naglangkob sa 222 ka mga desktop, 8 ka tablets, 225 ka mga waistcoat vest, lakip sa gipakita sa PRO7 ang 7 ka motorsiklo nga may magamit sa mga personnel pagtumag sa alarma o pagtuman sa 3 to 5 minute response time nga programa sa PNP karon. Gipalitan sa PRO7 og mga bagong handheld radio nga moabot sa 82 ka unit nga gipangapod-apod sa mga city o provincial police office sa Central Visayas. May pasabot ang general nga mahinungdanon kayo ang mga mga kagamitan, ilabi na sila nga trabaho din sulod lang sa 5 minutos ilang marespondihan ang bisan unsa nga alarma. Yes, tama. Yung mga equipment, yung computers, yung mga radio, yung mga bullet vest, galing yon sa ating PNP. No, ibinaba niya yon dito sa Region 7 na sa ganon maipamahagi natin at yun ang ating gagamitin para ipatupad yung 5-minute response time na gusto ng ating PNP. Kaya kasama doon yung mga computers, tablets, and 82 sets of radio, ganon din yung mga sets of bulletproof vest. Samtang ang mga bagong sakinan o mga bisikleta gidonar kini sa mga lokal nga kagamhanan alang sila mga police stations. Arnold Bustamante, CCTN News.
Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Mubalik sa may karong taud-taud sa atong pagbalik atong mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV.
fast and straight. That transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so fine. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong paghisgot-hisgot, atong sugdan ang atong mga paghisgot-hisgot pinaagi aning update karon no sa kining mga panghitabo sab no. Una diri sa Cebu City Hall kay libuan na karon ka mga casual nga mga trabahante sa Cebu City Government ang wa pa ni balik sa trabaho human usab sa pag-transition sa bag-ong administrasyon o sa pagpangulo o sa liderato ni bag-o nga mayor sa dakbayan sa Sugbo nga si Nestor Archibal. Ang Human Resource Development Office Head nga si Henry Tumalabkad niingon ni adtong kagahapon nga 1,400 sa 3,000 ka mga casual ang nare-appoint. Ang job order workers kung mga JO on hold pa sa pagkakaroon. Si Mayor Archibal mi-issue og memorandum 2025. Iyang unang memorandum ni kay 2025-0001. Ni atong Lunes, June 30 nga nagpatuman og no appointment, no work policy sugod ni atong Martes, July 1. Sa iyang paglingkod sa katungdanan ni atong alas 12 sa udto ni atong Lunes, iyang first full day in office was ni atong Martes. Ang memo nag-ingon address ni ngadto sa department heads of offices, employees and employees no and administrative officers nagbutang dito no appointment, no work policy. Ang gibutang dinhi, you are hereby directed and advised not to allow casual and project-based personnel with no appointments to report for work effective July 1, 2025. They should not be given access to the office, computers, and or files which are all properties of the city. This is in strict adherence to the no appointment, no work policy of the Cebu City Government. Please take note of Section 22, Rule 6 of the 2017 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions, revised July 2018, which states the services rendered by any person who was required to assume the duties and responsibilities of any position without an appointment having been issued by the appointing officer or authority shall not be credited nor recognized by the Commission, and the payment of salaries and other benefits shall be the personal liability of the person who made him or her assume office. For your information and strict compliance, Honorable Nestor D. Archibal Sr., City Mayor. So mo na unod no sa memorandum nga iyang giluwatan. Atong Martes pipila ka mga trabahante nagtapok sa City Hall ng hinaot matud pa nga ma-renew. Matud ni Archibald, daghan kaayong gustong magpa-renew pero akong giistoryahan tagsa-tagsa nga deficit ta og mga 2 billion to 3 billion pesos. Iyang giduga nga ang pag-renew sa katong mga wa na renew
makaapekto kini sa payroll sa dakbayan. Priority matud pa ang ihatag sa mga nagtrabaho sa garbage collection, health services ug daycare centers. Matud dito malabkad ang HRDO ni himo lang niini base sa listahan nga ilang nadawat gikan sa mayor's office. Mga empleyado nga na-hire ni adtong 2018 ug sa sayong bahin ang gi-prioritize. Samtang katong mga late na na-hire or na-hire after 2018 mo'y gipaubos sa review. Ang Cebu City Hall adunay 8,500 personnel, lakip na ang regular, casual, and JO workers, around 2,000 regular employees, and more reappointed casuals have resumed work. Ang mga renewal sa mga JO o job order nga mga personnel, kinahanglan kini nga backupan og project proposal matud pa gikan sa mga department head og aprubahan sa mayor's office. Sa sayo nga bahin, si Archival ni ingon nga why empleyado nga ma-displace og iyahang hisgutan kaniadto nga dunay 3-month performance review. Apan ang head sa HR nga si Tumalabkad niingon wala pay na issue o giluwatan nga direktiba nga naglatid niini. Ubos sa civil service rules, ang mga casual o JO appointments are non-permanent and subject to renewal. Transitions often bring changes in personnel priorities. Si Tumalabkad ni kumpirmar nga ang co-terminus staff sa kanhi administrasyon gipang dismiss na. So mo na nahitabo karon no, nya nakita nako si Sir Kumar, asam to yung post be. Aderson Kumar nga mao ni nangulog yun sa atong kuan ato ang disaster ni active kaini siya sa mga CDRRMO. 3 hours ago nagpost siya CCDRRMO North Sector Rescue Team signing off. So kani pasabot wala pa siya siguro natagan og kuan. Wa siya na apil sa lista sa Irinyo. So kani ato ning kuanon pod katupod ning kanang i-monitor no kung kinsa man ang ipuli kay para panahon ba aron sa uwan-uwan, and kung in terms of efficiency so sama ba ka efficient kung itandi sad sa katong mga gipang pialan o gipang appoint sa previous nga administration. So but of course no, we all know that's political reality. That is always the prerogative of the person nga mo'y na authority to appoint, which in this case is the mayor. And most of the time, kung kinsay mga nag-alirong niya nga mo'y tighunghung, manghinaot lang ta nga dili maapektuhan ang mga batakan nga mga serbisyo, labi na karon, labi na ani kaning mga disaster and rescue operations kay ting uwan-uwan na sad baya. So atong kuanon, atong paabuton kung kinsa pud ang ipuli o baka basig marinyo, wa pa sa kay baw, or doon na ba say laing ibutang dinha nga mo'y mukupot sa daanang maong buhatan. So ubay-ubay tag ko obserbaran kung ari ka sa syudad kinsay ipang-appoint uban, kinsa pod ang unsa poy ubang mga kalihukan, ug ari pud ka sa probinsya sa Sugbo unsa poy padulngan. Kay karon kagahapon nag-meeting with some medical professionals kay mo'y priority sa bag-ong nilingkod nga gobernador nga si Pamela Baricuatro kining health services sa lalawigan sa Sugbo. So ubay-ubay tag ipang-monitor aning paglingkod sad sa mga bag-ong nangulo no, sa mga bag-ong leaders sa nagkalain-laing lokal nga mga pangagamhanan dinhi sa dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo ug sa uban pasab nga mga silingang dakbayan ug mga kalungsuran. So good luck to those people nga nipili ninyo ug dibutang ninyo sa katungdanan, and good luck sad sa mga leader nga maoy mo patuman sa mga saad nga inyong gipangluwatan nga maunang kamupod ang gipili o gibutaran. God bless you. And para nako no, it's very important to pray for our leaders, for them to not be forgetful. Unya ang ako sang usang nga kanang ganahan unta makita with leaders is kana lang unta ang dili magmadinumtanon kay
kanang while politics ang nagbutang ninyo din ha, and naasad mo yung mga supporters, mas may sad yun untang tanaw na to ang abilidad sa atong ipang butang sa katungdanan, the years of service o ang kaepektibo usab sa naglingkod o nagdumala sa nagkalain-laing mga buhatan o sa mga trabahante din ha. Kay di masad kumutuo nga just because lain ang nag-appoint nila or just because leader sila sa ubang mga inyong mga kaatbang, wa na lang sad na sila'y ikatampo sa imuhang pangagamhanan. So kana ato nang atong atangan no, ato ang obserbaran, ato ang i-monitor kay posible man sad nga naa sila nakitaan nga better choices, better options than the ones nga naglingkod sa katungdanan karon. So mao na no, arita sa laing paghisgot-hisgot, kagahapon unang semana marono sa pagbalik sa sesyon unya kagahapon sa Gunson dayon murag tulo ka buok ba ni ka mga magbabalaod ang nibuhi pagbalik sa divorce bill nga gisangat ngadto sa ubos bay balauranan. Si 4-piece party list representative JC Abalos ni refile ni ining absolute divorce bill or House Bill 108 nga tumong niini ang makahatag og alternative option o kapilian alang sa dissolution aning mga gitawag og irreparably broken marriages. Kanang mayong kag irreparable ato ning kuanan kay balaod baya niya kanang sa balaod kay specific gud kay ng mga gipang butang nga mga termino no. So mayong kag irreparable broken marriage, broken kasabot man ta nang broken kanang guba na buak na gyud. Buak basta nang buak, di ba? So kung mayong kag irreparable unsa may pasabot ani kanang di na maayo, wa nay kasulbaran, wa nay alibyo, dili na ma-recover, dili na masulbad, dili na unsa man kanang di na gyud mahilot pa, di na gyud di madaog kanang am-am, di madaog kanang sabot-sabot, wa na gyud. Kung kamoy pabuton, kamoy magtiayon, makaingon gyud mo nga di na gyud. Katong moingon nga di na gyud mo usab, kausa na lang. Dili pa to irreparable kay namay kausa na lang. So kani dissolution of irreparably broken marriages. So kung moingon sad ka og dissolution, unsa man say pasabot-an ng dissolution kanang imuhang i-analyze, i-dissolve nimo, i-separate, buwagon, imuhang say tawag ani imuhang buakon, mong buak-buakon. So kaning House Bill 108 o Absolute Divorce Bill, kaya pa man gyud ni divorce diri sa Pilipinas, naa diri annulment raman. Kining duha ka mga lakang buot karon nga i-revive ang Absolute Divorce Bill nga gipasar sa House of Representatives sa 19th Congress. Gi-refile ni by 3 party list groups. Unsa maning mga grupuha kining Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Kabataan Party List Representative Rene Luisco ni file sa House Bill 210 samtang si 4-piece Party List Representative JC Abalos ni duso nining House Bill 108. Kining maong mga balaod nun, naghatag kinig common grounds sa paghatag o pagtugot sa absolute divorce sama sa physical violence, drug addiction, homosexuality, and grounds for annulment of marriage under Article 45 of the Family Code. So, ang ilahang gihatag nga common grounds atong balikon ha, kining physical violence, kaning pagpanagmal, kining pagpangdapat, drug addiction, pagkagumon sa ginadiling drugas, homosexuality, kanang pagminyo ninyo, abi ninyo glaki, pero paghuman, pariha day mong bet. Di ba? Anak ka jay, way unay jay, pariha rata. Kana, giapil na sa grounds. And grounds for annulment of marriage ubos sa Article 45 sa Family Code. Si Abalos nitumbok nga ang termination sa usa ka kaminyoon occurs not due to any defect or omission at the time of the marriage ceremony, but rather as a result of circumstances that arise during the marriage itself, which is a reality that most people often fail to acknowledge. O so dili po day ni makaingon nga kanang
mahitabo dili lamang kay wa nitugan sa panahon sa pagminyo, kundi resulta kuno'y matud pa sa mga sirkumstansya nga motumaw sa kaminyoon mismo nga mao ni reality matud pa nga sagad sa mga tao often fail to acknowledge. Siya midugang, the bill aims to provide spouses in irreparably broken marriages a legal avenue for dissolution, thereby safeguarding children from marital strife and empowering vulnerable spouses, particularly in abusive relationships, to rebuild their lives. About 17.5% sa mga Pilipino, kababayan ang Pilipino, nag-edad og 15 ngadto sa 49, nakasinati og pisikal, sexual o emotional nga pagpang-abuso gikan sa ilang mga pares. Og kini mao'y gitumbok nga study ni Abalos, 17.5% of Filipino women. Ang version ni Abalos sa maong balaod nun, mag-require og 60 ka adlaw o 2 ka buwan nga cooling off period for the family court to exercise all efforts to reunite and reconcile the concerned spouses. So, iyang giapil sa iyahang habi, ganahan siya nga ang maong balaod magbutang og 2 ka kanang buwan nga cooling off period aron masuwayan sab sa family court kung pasig madapag yun, maulian pag yun, basin dieg after 1 week mubalik mong text, hi, eat na you, kumusta na you? Or, mingawon ba gid mo sa usag-usa? Ang uban, basig mingawon mo sa kulata, nabay na ana? Mingawon sa kulata, depende, no? Kaya na may uban nga kanang sa ako ang naeskwelahan before, naman na gitawag og kanang cycle of violence, no? Sometimes, you also kanang get so used to it, nga murag you don't know even how to live without it, unfortunately. So, kang Abalos, 2 months nga cooling off period. Pero kang Tinyo og kang Ko, 6 months nga cooling off period. 6 ka buwan gyud para siguro mahingpit gyud, masusig gyud kung di na bagyud taani, unsa bagyud taani. Ang ubos bay balaoranan ni pasar sa Absolute Divorce Bill on third and final reading niadtong Mayo sa milabayng tuig. Voting 126 to 109 with 20 abstentions, the House approved the measure that in nearly 4 decades had only reached plenary debates in the halls of Congress. So, karon I don't know, no? Kato, naabtan yun to for the first time. Naabot yun og kanang pasar on third and final reading. Nya, ang nibutar 126 over 109, medyo nilabaw-labaw yun. Ang nipabor, no? O nya, ang kini, pipila ka dekada nga for the first time naabot gyud og ingon ani, nilapas gyud sa mga debate-debate lang sa Kongreso. So kani I don't know kung unsay mahitabo ani, unsay kanang padulngan aning maong balaod nun nga ilang gipasar ug unsa sad unya ang isulti sa simbahan kabahin ini. Of course, no, kay bawo gyud ta nga ang simbahan moingon nga kanang dili na pwede, walay ingon ana, naagyud na sa ato ang pagtulunan nga kinahanglan gyud atong tahuron ang kasagrado sa kaminyoon. But kung imo sa tong basahon ang mga punto nga gibutang sa mga magbabalaod, dili pud nato ikalimod nga do na pud nagpadayon nga mga kaso sa pagpang-abuso, sa pagpanapat ug while na ay mga laing mga balaod nga nanalipod no sa mga biktima sa pagpang-abuso, pagpangdagmal. Nagpabilin sad ang kamatuoran nga dili pa ingon ana kanang paspas ang pagkabot sa hustisya dinhi sa Pilipinas. Mausad nga ang ubang mga magbabalaod na kahuna-huna nga naay mas arang-arang nga mga opsyon no sama niini ilang pagduso og divorce bill. Kay kung moingon sa kag nganong kinahanglan pa mag-divorce nga na may annulment, di pud nato malimod nga ang pag-file aning annulment purting mahala, purting kagastuha kung itandi nimo ana. Pero mo lagi og kinisang mga lalaki o bisag mga babae di man ta mo discriminate, pero mas daghan mangod labi pa karon uso kay cheating, uso kay kabit-kabit, matud pa kini kunong kabit mura kuno ni cavities diha siguro nagikan makadaot sa ngipon. Kung ang cavities makadaot sa ngipon, ang kabit matud pa makadaot sa kaminyoon. So ipaibot ipaibot ang ngipon. Mao basad ni kay version sa pagpaibot kaning divorce bill.
or ang annulment, no? Ang uban moingon, this is the better, more affordable option. Depende gyud kay wa man sa takibaw, lain-lain magsitwasyon, matag panimalay, matag kaminyoon. So kung mao manggay na inyo ha, ato pod nga paminawon kung unsa sad ang tubag sa simbahan ani. And while I know nga mao gid na ang baruganan sa simbahan, I hope that the church will also be able to give kanang alternative options, no, nga mutubag sad punto por punto aning mga gipanglatid sa divorce bill. And kaning mga cooling off period, maybe the church can also intervene, no, to help preserve the sanctity of marriage by providing marriage counseling, kanang regular sessions para sa dunay kadangpan o kaadtuan ng mga nagproblema sa ilahang kaminyoon. Unya, kung duna say mga ingon ana nga session, maybe need sad ta mo provide og third party session aron basin daig na ay mga third party nga kanang ganahan sad mo avail, mo reflect og mo tan-aw kung unsay ilang mga laing pwedeng buhaton kabahin ani, kay especially di ba yan siguro tanan ganahan nga mahimo silang source, no, nga naguba ang usa ka kaminyoon or nabungkag ang usa ka panimalay. So there's so many things that both the state and the church can do to address this issue and to also support the marriages that we want to preserve. Nyawa naman tayo oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Matag binuhat, dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pag-ila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw matukmod gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may danon na pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 ang ingon, batuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may danon ang pagpangayo kanunay o giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subayon. Mga igsoon, mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Lagi ito nga man, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ngan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Linsua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you very much. Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne sa newsroom. Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, nagdiri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban sa ngan sa ko ang co-anchor nga si Attorney Destacamento. Kanyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar,
Magkita tagbalik ugma sa itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. God bless us all.